Yan mga paps, maintenance muna tayo ngayon ng ating service. So, kung meron kayong mga ilaw ng atong mga paps, pag hindi na gumagana, huwag nyo munang itapon mga paps, huwag nyo munang palitan. So, ang gagawin nyo, bubuksan nyo muna at chichikin nyo muna. Baka ganito nangyari sa inyo kung sakali. At kaya pang i-repair. At sayang din siyempre, may halaga din yan, di ba? So, meron lang yung apat mga tornilyo mga paps. Bubuksan nyo lang sa likod. So, dalawang possible na mangyari yung paps. Kung hindi naputol yung kanyang wire o kaya napundi yung kanyang lead light. So, yun lang. So, dito mga paps sa case na to, naputulan yung kanyang hinang dyan mga paps, kanyang wire. Siguro sa tag-tag kasi nasa harap yan mga paps sa kanyang shock absorber. So, kuha lang kayo mga paps ng soldering iron. Una, linisin nyo yung wire, tapos hinangin nyo, lagyan nyo ng lead, kaya tinatawag na tingga. Pagkatapos dyan sa wire mga paps, yan naman, yung sa PCB naman, yan, nalagyan nyo lang ng soldering lead, hinangin nyo lang. After nyan, lagyan nyo na yung wire para mabilis kumapit. So, tandaan nyo lang kung saan nakalagay yung positive, doon din ilagay yung positive. Kasi pag nagkabaliktad, siyempre, masisira yung ating ilaw. Kasi mataas yung amperahe ng battery ng e-bike. So yun lang mga paps, sundan nyo lang yan. After nyan, linisin ng konti, saka e-bike na sa dating pisto. So dahil mayroong apat na tornilyo yung mga paps, ibalik nyo ng tornilyo para mahigpit pa rin yung kapit ng kanyang cover. Para pagka tag-tag man dun sa harap ng gulong, sa pinaka monobilias, tinatawag na shock absorber, hindi basta-basta matanggal yung wire. So yun yung kanyang pisto mga paps. Yan mga paps, huwag nyo lang masyadong itutok sa taas mga paps, ano nyo lang, naka-ano lang sa baba kasi masyadong maliwanag yan, masakit sa mata sa mga kasalubong. Yan, thank you mga paps sa panonood at subaybay. At stay tuned lang lagi at kung saan man tayo naroon, ingat-ingat po. And God bless po sa ating lahat and keep safe everyone.